Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Mayroon po akong share sa inyo dito kasi meron tayong hinom servisan, isang Badja RE mga bro. Tumirak po ito sa kalsada, ano. So dito tayo ngayon sa may Pagsanhan, malapit sa may Lumban, Laguna. So share ko sa inyo mga bro ang mga dapat yung i-check kapag ayaw umandar ng Badja RE. So 236cc ito kung di ako nagkakamali, ano. So yan mga bro, bago natin umpisan yung video ngayong araw, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Yan mga bro, update tayo, ano. So bali mga bro, ito tapos na po natin i-troubleshoot. So hindi ko mapapakita kasi inyo yung actual na ginawa natin, pero i-share ko sa inyo yung mga troubleshoot natin or kung ano yung mga posibleng dahilan mga bro bakit ayaw mandar ng motor mga bro, or itong trike natin na RE na Kawasaki. So hindi ko mailabas yung video mga bro kasi malakas yung ulan, alam nyo naman may bagyo tayo. So ito mga bro, ang nangyari dito ay namatay daw. Okay, so namatay. So nung kagabi daw walang power, tapos kanina nagkaroon ng power. So ibig ko sabihin may power siyang ganyan mga bro. Okay, so may power siyang ganyan, pero hindi pa rin nagti-trigger ang starter. So umpisahan natin mga bro na magkakaroon tayo ng tutorial nito. Pero meron naman ako mga video nito mga bro kung paano paandarin. Kaso nga iba-iba naman ang sakit. So hindi lahat naman ng tumirik mga bro ay pare-parehas yung sakit, ano. So dito, kung starter lang yung nawala mga bro, madali lang malalaman. Okay, madali lang malalaman. Unang-una, i-check nyo yung battery kung 12 pasok pa ba siya 100% or 80% ang laman. So mga 12.5 kaya pa magpaandar po yun. Okay, 12.5 kaya magpaandar yun. So dito sa starter, kung starter lang yung nawala, ito kasi ang maraming problema. Walang kuryente, sira ang fuel pump. Pasensya na kayo sa kuko mga bro. Walang kuryente, okay? Walang kuryente, sira ang fuel pump, ayaw tumunog din, at saka ayun na nga, wala rin starter. So nag-troubleshoot tayo sa starter mga bro, nawalan ng supply yung violet. Okay? So ito kasi mga bro, ayan o, mayroon sakit dito na kulay blue. So tanggalin nyo lang yung upuan. So makikita nyo yung mga fuse box dito sa may katabi ng battery. Ayan. So sa starter, syempre unahin nyo yung main fuse. I-check nyo lahat yan mga bro. Nandito yung mga may dalawang fuse tayo dito, minsan tatlo. So i-check nyo rito mga bro, yung yellow ay yung itong dalawang wire na ito, yung isa yung isa dito mga bro, sorry mga bro yung isa dito negative, yung isa pula, pagdating sa ilalim violet yan. Yung pula na yan mga bro, or yung violet, galing po yan ang relay doon sa likod. Pero yung trigger ng relay sa likod mga bro, dito manggagaling sa ilalim sa susian. Ito yung sakit ng susian natin. Okay ito yung sakit ng susian natin mga bro. Meron kayo dito makikita ang kulay pula na may stripe na yellow. Yan po yung galing ng susian natin. Yun yung nagtitrigger doon sa likodan sa relay. So mamaya papakita ko sa inyo. So yun lang yung gagawin nyo mga bro kapag wala yung starter, ano, nawala yung starter, or sa mabilis na paraan mga bro, pwede nyo ipag-short to. Ayan yung ginawa ko na kanina yan. May doon dalawang malaking wire dito. Yung isa papunta ng starter motor, yung isa galing ng battery. Okay? So pag sinort nyo yan, pag umandar, maganda yung starter or maganda yung battery, buo pa siya, ibig sabihin sira lang yung kanyang wiring. Pag hindi siya, sinort nyo yan pero hindi nag-response, kabahan na kayo mga bro kasi sira ang starter nyo. Okay? So yun sa starter naman mga bro. Ito, kapag nawala yung fuel pump or supply sa AC yung mga bro, meron tayo ditong fuse box. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, bali 7. So dito naman yan mga bro yung mga kailangan yung i-check. Ayan o, ito mga bro. So 8 coil, fuel pump, ayan, can interface, number 1, number 2, horn, wiper motor, at saka hazard. Yan, parking hazard, illumination. So number 4, high relay coils, reverse lamp or stop lamps, ayan na yun. Number 5, headlamps, ayan. Ito yung mga dapat yung i-check mga bro, ano. So doon naman sa walang kuryente, possible nyan mga bro, i-double check nyo dito sa socket na to. Meron tayo ditong kulay white na may stripe na kulay puti. Yan yung papunta ng ECU. Okay? So dadaan dito sa kabila yan bago pumunta dun sa likod.
Ayan mga bro. Yan dito sa sakit na to mga bro, medyo madilim na, shortcutin na natin. So sasabihin ko lang sa inyo yung ginawa natin na troubleshooting, kung paano natin nasolve yung problema na to nito ng RE na badya na to mga bro. So i-check nyo yung lahat ng positive tsaka negative. Okay? Negative tsaka positive, kasi kapag ka nag-loose yan or nawala alin man dun sa dalawang wirings mga bro, ay magkakaproblema talaga or hindi magpapunction ng maayos. So dito naman kasi sa susian natin mga bro, siyempre alam na natin yung accessory niyan, brown. Pero bago dumaan sa brown, pupunta muna siya dito sa pula na may stripe na kulay puti. Dapat mayroon po yan. Okay? So ayan, na-troubleshoot natin lahat yan mga bro ha. So dapat mayroon kayong test light para ma-troubleshoot nyo ng ayos. So balik tayo dito mga bro. Balik tayo dito. So dito naman mga bro, ayan, mayroon ditong isang sakit na ito nga, mayroong pula tsaka may pink. Itong sakit na ito mga bro, dapat mayroon din itong laman. Okay? Ito po yung papunta din ng relay sa main supply, okay, ng relay para sa ating ECU. Okay? So dito, ang ginawa ko dito mga bro, kasi sira yung starter niya pala, binalatan ko yung kanyang harness dito sa may unahan para hanapin ko yung kulay dilaw o kulay ano, para hanapin ko dito yung kulay pula na may stripe na yellow. Yan yung galing dito sa susian. Parang magulo yung tutorial natin, paiba-iba tayo na sinasabi. So pasensyanan nyo na mga bro, nagmamadali rin kasi ako, may lakad na yun, malakas kasi ang ulan mga bro. Ayan. So para lang machiko yung linya, kasi pagdating dito mga bro, pagdating dito nagkakaroon siya ng power pag ino-on ko, pero hindi nagtitrigger yung relay natin. So nasa likod ang problema, nasa relay natin. So para may idea kayo mga bro, punta ako dito sa likod. Hoy, malo na! Yan, dito tayo. Yan mga bro, dito tayo sa likod ha, para magkaroon kayo ng idea. So dito mga bro, nandito nakalagay yung dalawang, yan, ignition coil natin. So kapag ka-FI ang motor or ang makina, malimit yan, dalawang koneksyon, isang positive tsaka isang galing ng ECU. So sa lahat naman, sa Yamaha, kahit sa Honda, pagka FI, automatic dalawa. Okay? So dito dahil nga ito ay Kawasaki o Badya, ganun din naman, parehas ang wiring nila mga bro. Kapag ka nakakita kayo ng kulay brown, solid, automatic, accessory po yan. Accessory ano. So i-check nyo rin yan mga bro, kasi kung walang positive yan, kahit buo yung supply ng trigger natin nang gagaling ng ECU, ayan mga bro, yung kulay itim na may stripe na pula, tapos dito sa kabila sulit na kulay itim. Ayan, pasensya na kayo mga bro, maingay, nasa kalsada kasi tayo eh. Basta i-double check nyo yun mga bro kung may supply yung positive, yung dalawa parehas yun, dapat mayroon. Okay, tapos dito naman sa fuel pump. So ang fuel pump out lagi yan mga bro, negative trigger. Okay, baka magtaka kayo dito sa RA, positive trigger po siya. Okay, kung mapapansin nyo, dalawa lang ang wire nya. Yung itim, yun yung may stripe na yellow, yan yung negative. Okay, negative. Pero yung isa na kulay orange na may stripe na blue, yan yung positive. So magtataka kayo, positive trigger siya, pero dapat negative trigger, kasi ang nilalabas ng ECU natin ay negative para kontrolin yung fuel pump. So ang ginawang design dito mga bro ay naglagay po sila ng relay. Ayan o, naglagay sila ng relay. Ito mga bro. So dahil negative trigger nga ang kailangan natin para makontrol to, so gumamit sila ng relay. Bagaman positive yung nagko-control sa fuel pump, dumaan muna siya ng relay. Ayan o. So ito yung brown, yan yung accessory wire, yan yung nagkakaroon ng wire kapag sinusi nyo pa lang, magkakaroon na ng supply yan. Tapos ito naman, dalawang trigger, puti tsaka may stripe na blue, at saka yung brown na may stripe na puti, positive yan, negative to mga bro Bali, dalawa may supply dito, yung brown tsaka yung brown na may puti, parehas may supply yan pag sinusi. Yung puti, yan yung negative na galing ng ECU mga bro. Okay? So pag nagkaroon ng negative to, okay, pag nagkaroon ng negative to,
3 trigger ngayon yung brown, lilipat dito sa kulay orange. Yung orange naman yan, yung papunta doon sa fuel pump. Kaya nagkakaroon siya ng power. Okay, so nilagyan ko lang ng wire kanina mga bro para sinuplayan ko sa positive. No, ilagay ko dito sa kulay brown. Yan mga bro, mga remedyo lang ano, para lang makita nyo kung sira yung fuel pump. Kasi pag nirekta mo to sa positive, hindi tumunog yung fuel pump, may problema. So sira ang fuel pump nyo. So ayun ang function nito mga bro ng relay ah. So negative trigger dapat, pero positive ang ginawa dito. Gumamit lang sila ng relay. Parehas lang po yun. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo, main relay mga bro. Number 3 po yan oh. Number 3. So mayroong numbering yan. Yung number 1 is yung starter. Number 2 is yung fuel pump. Number 3 is yung main relay nang galing ng papunta ng ECU mga bro. So yung tinester natin doon sa may unahan kanina, ito na yung kulay brown. Okay, yan yung kulay brown. So pag wala yan, so walang function ng ECU natin. Okay, so bali kinalas ko na rin mga bro yung ECU para makita natin. Awa naman ng Diyos mga bro ay walang problema sa wirings. So minsan kasi mga bro napuputol dito yan ano. So maganda dahil alam nyo kung magkano ito mga bro. Mababa sa 14,000 ang presyo nito. Tapos yung harness nito mga bro, kasi kung naalala ko mayroon na akong pinalitan na harness. Buong harness ng ganitong mga trike mga bro ay umabot ng 20 hanggang 30,000 ano, napakamahal nito. Itong buong harness nito. Ayan, 20 to 30,000. Ito naman mababa sa 13,000 to kasi yung NS125 na Kawasaki natin 16,000 po yun. Lalo na yung NS160 natin. So pare-pares lang naman silang ayan, oh, magkakamukha sila ng ECU. Ayan. Tapos dito pala mga bro sa starter, yung sinabi ko sa inyo ay hindi ito. Ito nga yun. Yung pula na may stripe na yellow, mga bro, yan yung galing ng susian. Tapos yung violet, ito na yung papunta ng relay natin. Ayan. Ito rin yung nawala kanina. So pwede nyo gawin dito mga bro kung gusto nyo remedyo lang ang gagawin nyo. Ito yung puti, magkakasama kasi ito mga bro. Yung puti dito, kita nyo to, may brown na may puti, ito brown na may puti, at dito mayroon brown na may puti. Magkakasama yan. Yung tatlo na yan. Pagpunta doon sa may unahan, dumaan siya ng fuse. Ito na yun. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga yung fuse ng main, dapat mayroon. Kasi kapag wala yun, lahat ng relay nyo hindi gagana ng ayos. So sa gusto mag-short, no mga bro, itong brown, ilagay nyo lang dito sa violet, aandar po yan. Or kahit dito sa pula, pares po yan aandar. So yan lang mga bro yung mga dapat na i-check natin dyan kapag yung badya natin or yung RAI naabutan kayo mga bro, na natirikan kayo. So dapat may alam kayo sa mga basic troubleshooting para kahit pa paano hindi magastusan mga bro ng malaki kaysa ipapagawa pa ano. So ang gagawin natin dito mga bro ay ibabalik natin, ay titip natin ng ayos. Ito naman ay dati nang na-repair, no? Kita nyo ano, hindi na kasi akong gumawa nito mga bro. Dati na itong na-repair. So ang gagawin natin dito, ititip natin ng ayos. Tapos napansin ko pala kanina, yung body ground, i-check nyo to, lumuluwag yan, nababibrate, lumuluwag. So kanina maluwag yan, so inigpitan na lang natin. So kapag wala rin yan mga bro, hindi magpapangsyon ng ayos tong ECU natin kasi walang body ground. Ayan. Bro, try mo nga ipanda rin ulit. Yung baka hindi na umandar ko eh. Mapapahiya tayo nito. Ayan, si shoutout pala kay bro. Galing pa ito si Bruno. Uwi pa sila ng San Pedro. Yan mga bro. So bali po umaandar na po yung RE na Bajaj na yan mga bro. So awa naman ng Diyos mga bro na nakuha natin yung problema. So, hindi na ako lalapit kasi basang-basa na ako mga bro. Kanina pa ako dyan. Tapos yung busis ko mga bro na mamaos na ano. So ayun mga bro, tsatsagayin nyo lang talaga yung sa wirings nya. Wag ka muna kayo agad magpalit ng kung ano-anong pyesa dahil mahal din po ang parts nyan. Kung di ako nagkakamali, ang harness po nyan ay hindi bababa ng 15,000, mga 20 to 30,000 ang harness nyan. Ang ECU nyan hindi rin bababa ng 12,000. So kung bibili kayo ng mga pyesa agad, yung stator nyan hindi rin bababa ng 3K or 2K. Okay, so sa ngayon mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.